Sagittarius, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At sisilip tayo sa 2025. Yan, para sa mga excited na for 2025. Of course, meron pa rin naman kayong annual reading for 2025 sa December. So, abangan nyo na lang yan. But for now, tingnan natin ang overview ng 2025 for you. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment, paka-check na lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see, Sag. 2025 overview. Oh, second house. Mars in Taurus in the second house. Wow, wala makakapigil sa inyo na magparami ng inyong sources of income. Kumbaga parang mas mag-invest kayo ngayong 2025. Mas magiging practical rin kayo sa mga pagkakagastusan nyo. Mas gugustuhin nyo na yung inyong expenses or yung pinagkakagastusan nyo ay mapapakinabangan nyo in the future or meron siyang pakinabang financially sa inyo. Let's say, bibili ka ng bahay, tapos parerentahan mo or Airbnb or kung ano pa na ayaw mo siya na parang nakatenga lang. Gusto mo, kumikita rin siya. You will also invest in your skills. Pwedeng may pag-aaralan ka, meron kang idadagdag na knowledge or skill set. Example, interesado ka sa welding. O mag-aaral ka ng welding. Kasi in demand rin yan sa ibang bansa. So, pwedeng back up mo rin siya na just in case hindi mag-work yung plans mo for others, no? Yung iba mong plano, meron kang fallback, no? Na ibang susubukan. Mars is the planet of action, the planet of pagiging goal-oriented, action-oriented. So, whatever that na gusto mong ma-achieve regarding your finances, your skills, magagawa mo siya eh. Oo, ngayong 2025. Mas practical, mas logical, mas alam mo yun, makatotohanan yung mga gagawin mong steps. Let's see what else. You have the first house, which is about yourself. Maaring mag-i-invest ka rin talaga sa sarili mo, physical, no? Pwedeng sa physical appearance. Kasi napaka-importante na confident ka sa sarili mo. You can go to places if you are confident. 'Di ba? Let's say, for example, yung mga content creators na lang, 'di ba? Yung iba nagki-cringe na, ay, ang pangit naman ng ginagawa niya or whatever. Pero, yung confidence ng taong yon, ng content creator na yon, yun nagdala sa kanya sa tagumpay. Nakabili siya ng bahay at lupa, alam mo yon, mga ari-arian, gumanda yung buhay niya. So, kumbaga, nandun kayo sa practical side that investing in yourself will help you para mas mapaunlad mo yung sarili mo in the long run. Ayan o, progression. You will see your progress. Makikita mo agad ngayong 2025 na kung ikukumpara mo sa buhay mo ngayong 2024 and in the past years, mas maganda yung experience mo ngayong 2025. You have Aquarius, collaborate. So, maaring magiging open ka rin for collaboration, partnership. Aquarius energy is someone na very much connected sa community, no? So, maaring mas magre-reach out ka sa community mo, you will have more friends, connections, contacts. Di ba nga, sabi your network is your net worth. So, yan yung isa sa importante rin sa'yo na
mas maraming friends, connections will help you in improving your life. Ace of Wands, new beginnings. May bagong career, may travel opportunities for you. Ngayong 2025, exciting to. Exciting new beginning. You have the Seven of Swords. Naku. I suggest, no, kung meron kayong mga plano, no, keep it to yourself muna. Iwasan nyo muna na ikwento yan sa ibang tao kasi maaring maka-attract kayo ng evil eye, no? Yung tipong kahit sinasadya or hindi sinasadya ng tao na yon, naiinggit. So, maaring nafi-flip yung energy na instead na mangyari, magawa nyo, magkatotoo, nabubulilyaso, hindi natutuloy. You have the Eight of Swords. Merong anxiety dito or frustration. Ayan yung kailangan nyo ring iwasan na parang may mga times na magda-doubt ka sa sarili mo na, hindi ko kaya. Lalo na kung merong mga tao na will try to bring you down. Pero kilala mo naman yung sarili mo kung sino ka, kung kaano yung kaya mong gawin. Pero bakit ka maniniwala sa opinion ng ibang tao? So, yun yung iwasan mo. Kasi, kapag ikaw ay, yung iba kasi sa inyo pwedeng nasa public eye, no? Kapag ikaw ay nasa public eye, normal talaga na yung criticisms, people will doubt you, people will say something about you, good or bad. So, yung iba na apektuhan lalo na sa mga bashing. So, yun yung iwasan mo. Five of Wands, so may competition talaga. Pwedeng merong taong makikipag-compete sa'yo dahil nakikita niya na umuunlad ka, gusto niya ganun din, yung experience niya kagaya mo. This can be someone who is close to you. Okay? Pwedeng kapatid mo, kaibigan mo, katrabaho mo, or even your romantic partner. Sa totoo lang, ang romantic partners like boyfriend or girlfriend or asawa, may mga pagkakataon na hindi sila supportive kasi ayaw nila na magtagumpay ka. Kasi gusto nila, nakaasa ka lang sa kanila. May mga ganon. So, pay attention to the people na pagsasabihan mo. Be careful pala. Be careful sa mga taong pagsasabihan mo ng mga plano mo kasi pwedeng, alam niyo na, isabotahe, 'di ba? Keep it to yourself. Sabi nga work in silence and let your success be the noise. Tama ba? Parang ganon. Ayan, mishaps. There may be some minor mishaps. So, ayan yung mga, may mga meron kang mga decision sa trabaho, sa career, sa business na parang, oops, alanganin, oops, sablay. So, ito yung time na you have to take a step back at sabihin mo na, teka lang, aayusin ko to, kaya ko to. Wag ka masyadong apekto sa mga ganyan. Ina-ask lang niya na kailangan maging careful ka sa mga decision mo. Oo. Kasi ang mga mistakes naman, yung mga pagkakamali, tinuturuan tayo ng lesson. So, take mo na lang yung lesson, charge to experience, and do it again. Okay? My God. May deception, someone is not being true in this relationship. So, you may experience deception, panluloko sa isang tao. Can be a romantic partner, a friend, or a family member. Kumbaga, hindi totoo yung intention niya, no? Versus sa pinapakita niya sa'yo. Kaya nga, pinag-iingat sa mga taong pagkakatiwalaan. O may mga, I'm seeing someone na pwedeng nag-gossip around you or mag-gossip around you. Mga, ang tawag dyan? Ano ba yung Tagalog ng gossip? Chismis, ayan. You have Cavalier, and then House. Within the family, I also see good news coming in pagdating sa bahay. Pwedeng makakabili ka ng bahay or a family member
ay merong achievement or pwedeng ikaw to, makakabili ka ng bahay, lupa, or anything na hinihintay mong update or importanteng bagay tungkol sa bahay. Let's say, titulo or inheritance, pwede rin yon. Take control of your own narrative. So, hindi mo hahayaan na ikaw ay sunod-sunuran lang sa iba. Meron kang sarili mong desisyon, meron kang sarili mong mga pag-iisip, no, na ito yung gusto mong gawin. So, ngayong 2025, you will take control of your own narrative. So, that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. Bye.